Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Grabe ngayon pa lang, umihingi na talaga ako ng pasensya kung ilang araw nga tayo hindi nakakapag-upload. Totoo lang, gusto ko talaga mag-edit ng mga video, kaya lang hindi kinakaya ng oras dahil nga naging busy nga ako. Well, in fairness nga ngayong araw nga na to, ang ganda nga ng gising ko at kumpleto din ng tulog. At syempre dahil nga late ako nagising, ayan, meron na nakapagsaing. Tapos napaso pa nga ako, kala ko malamig yung takip. Alas 8 pa lang naman to ng umaga, kaya hindi naman masyado late yung gising ko. Kaya naman heto, magpe-prepare na ako ng breakfast. Ilang araw na nga sira yung aming poso, kaya naman heto, yung lulutuin ko nga na to para sa almusal ng mga gumagawa. Aga nga nilang inumpisahan dahil nga medyo matagal ang pagbara ng mga tubo. Grabe, matitis ko yung walang kuryente, pero yung walang tubig, Diyos ko, hindi. Para nga sa almusal, bali bumili lang kami ng maling tapos heto, lalagyan ko nga siya ng itlog. Wala lang, bet ko lang na may itlog yung maling, bakit ba? Nang matapos ko nga batiin ng happy birthday yung ating itlog, nilagyan ko na din to ng asin at heto, binabad ko na nga yung mga maling. Nagpainit na nga din pala ako ng kawali kanina at naglagay ng mantika at heto, magsasalang na nga tayo at baka abutin pa ng tanghalian tong almusal. Nakakahiya naman kasi kung hindi natin pag-aalmusalin yung mga gumagawa. Nag-request pa mo ako na bilisan nila. Paano ba naman kasi ilang araw na akong hindi nakakaligo? Bale, itong maling lang naman na to kasi ang pinakamadaling lutuin, kaya ito na lang yung napili namin na almusalin nila. Actually, yung mga maling ngayon, hindi na talaga ako nasasarapan. Yung iba kabud na lamo maalat. Maling, baka naman gusto nyong ibalik yung dati yung lasa. Diyos ko, may kanyan kayo. Bale na matapos kong ang hanguin yung unang batch, isinalang ko naman tong pangalawang batch. Paano ba naman kasi, imbis na 10 hiwa lang yung gagawin ko doon sa maling, nagawa kong 20. O diba, magaling ko. Kaya naman nilagyan ko ng itlog para hindi mahalatang manipis. Na maluto nga itong pangalawang batch ng mga maling, ayan, hinango ko na rin. Para naman sa sausawan nila, bali nagprito lang ako ng mga ilang pirasong kamatis. Kala ko nga kanina hindi nakabili ng tuyo yung nanay ko, kaya naman heto, ipiprito ko na rin. Kaya lang, natagalan nga ako dahil sa pagtatanggal ng bala ng stapler. Pero go, sabi ko naman sa mga nagtitinda, wag nilang i-stapler yung buntot. Diyos ko, anong kasakit tanggalan. At heto na matapos ko ang prituhin itong mga tuyo, agad ko na ding hinangot, baka mangitim pa. Mag-aalas 9 na nga ito ng umaga na matapos nga ako magluto at heto, sabi ko nga dito sa mga gumagawa, abay mag-almusal muna. Bali bago nga nila ilagay yung tangke, pinalilinaw muna nga nila ng husto yung tubig. Ay rugo, nung makita ko yung tubig na tumutulo, bigla akong na-miss maligo. Paano ba naman, 4 na araw na akong di naliligo ng maayos. At fast forward nung mga banda man ng hali naman, napag-isipan na lang namin na magluto na lang ng gulay dahil nga ilang araw na din kami nagkakarne. Bali bumili nga pala yung nanay ko na sitaw, talong, kalabasa at kamote. Hindi ko nga alam kung matatawag ko mampakbit itong gulay na lulutuin ko na to kasi kulang yung mga gulay. Bali na i-prepare ko na din pala yung mga gagamitin ko sa paggisa. Meron nga ditong bawang, sibuyas, kamatis at yung isda na hinimay ko. Meron nga kasing inihaw na hito nung gabi na natira, tapos ayan, meron pritong daing din. Yan na lang yung pangsasahog natin para medyo tipid. Bumili nga din pala yung nanay ko ng bagoong na isasama natin sa paggisa mamaya ng ating gulay. Dito nga sa ating mahiwagang kawali, ayan, naglagay lang ako ng konting mantika at inilagay ko na din yung ating bawang. Pag lumabas na nga yung aroma ng ating bawang, pwede na nating ilagay dito yung sibuyas at yung kamatis. Haluin lang natin to ng walang tigil hanggang sa malanta na yung kamatis. At kapag ganyan na nga yung itsura, pwede na nating ilagay itong bagoong. 20 pesos na bagoong kasi to, kaya naman hinati ko lang. Igigisa nga natin tong ating bagoong hanggang sa maluto kasama nga nung bawang, sibuyas at nung kamatis. At kapag napansin mo na ganyan na nga yung itsura ng ating bagoong, pwede na nating ilagay itong kamote at yung kalabasa. O sadya talaga marami yung kalabasa para luminaw yung ating mga mata. Bali, nagdagdag lang kami dito ng mga ilang pirasong kamote para may konting tamis naman yung ating ginisang gulay. Pagkalagay nga nung kamote at nung kalabasa, isinunod ka na din dito yung talong at saka yung sitaw. Ilalagay ko lang muna to dito sa may ibabaw para hindi ma-overcook. Para nga lumambot itong ating mga gulay, syempre magdadagdag tayo ng konting tubig. Tinakpan ko nga pala to tapos pinakuluan ng 5 minutes. Tapos ayan, binuksan ko na nga para i-check yung gulay baka ma-overcook. Napansin ko nga na medyo half-cook na nga yung ating gulay. Nilagay ko na nga pala dito yung ating mga pinaghihimay na isda kanina. Luto naman na kasi itong mga gulay na to, kaya naman huli ko na lang talaga nilagay. Bali, naglagay na lang din pala ako dito ng konting pampalasa at ayan, pinakulang ko lang ng mga ilang minuto at okay na din. Ready to serve at ready to eat na nga itong ating gulay. At dahil nga meron tayong mga gumagawa, bumili pa nga ng bangus yung nanay ko para i-partner dito sa ating ginisang gulay. Ay rugo, kung ako lang, okay na ako dun sa ginisang gulay. Pero syempre, mas masarap talaga to kung merong partner na pinrito. Kaya naman nung maluto, agad na ako nagsandok ng kanin at ulam.
syempre para makakain na. Kaya naman kung wala pa kayong idea kung anong pwede nyo lutuin ngayong araw or bukas, ayan na yung sign. O Diyos ko, hindi na kayo mahihirapan. O siya, that's it muna, our basic ulam for today's video. Thank you for watching and see you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!